Sabi ko kay Universe, please lang wag mo akong i-injured kundi madedepress ako. Kaso lang. Na-injured. Oo nga eh. So, na-depress ka ba? Hindi Hindi naman. Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm your host, Jamie. And I'm John. So, nakita nyo yung setup. Wala po kami sa hotel. Ito ang aming Bahay, bahay, studio, kwarto. bahay kama. Bahay, studio pa rin, guys. Nasa kwarto kami ngayon kasi nagpapagaling pa siya. Yes, and maraming salamat sa lahat ng mga, ang tawag doon, nagsabi magpagaling ako. So, Mga yan. nagbigay ng well wishes. So, nagpapagaling pa rin po ako ngayon kaya medyo mabagal ang aking pagsasalita. Kasi lahat ng kilos niya ay mabagal ngayon. So, slow motion tayo. Yeah, as in, yung ganyan ko, Mm-mm. pag medyo binilisan ko, sumasakit yung ulo ko. I know. Ako ang witness sa lahat ng nangyayari ngayon. That's why, I understand. Kaya- Sumimasen. Etong Gomenasai. episode, guys, for you, ay, sandali lang to, mabilis lang ulit. Quick update lang to. Yeah, and siguro sa mga nag-aabang na mga travel na podcast, travel episode, siguro next week medyo mas okay na ako. Babawi ako sa inyo. Mas Okay. makakadaldal ka na nun, no? Medyo, Ngayon, dahan-dahan pa tayo. So, baka antukin ang ating mga nanonood, ang nakikinig. So, isipin nyo na lang bedroom voice. Isipin nyo na lang we're chill dito kung nagda-drive kayo or patulog na kayo. Sana makatulog kayo sa aming boses. napakinggan ko yung yung past episode. Oo. Parang ako doon eh. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ko, kaya sorry guys. Medyo mahina. Oo. Ngayon kaya, Lalakasan natin ng konti na lang. Ay, edit natin to ng medyo malakas para mas maayos pa. ayun. So, yun, kwento ko lang. Hindi ko alam kung nakwento ko ba dyan sa Last time. last time. So, yung nangyari sa akin nga is meron akong skull fracture dito. Mm-mm. Nakikita ba nila yan? Kita yan. Mm-mm. Yun. Tapos, may stitches yun. So, bukas is mawawala na I-remove yun. na. Yay! At meron akong appointment din bukas sa neurosurgeon. Ganun po kalupit, no? Mm-mm. Yun nangyari sa akin, neurosurgeon, Yeah, para so- i-check ako. Yes. It's been a week Yeah. since the accident happened. And yeah, nakwento naman namin last week sa episode na na-hospital, na ICU, na stitch. Good thing, walang surgery. Pero yun, kasali sa magiging mangyayari ay babalik sa doctor for, ano yung tawag doon? Follow-up check-up. Yeah. Ganyan. Tapos, yun nga, meron ako dito na hematoma, tinatawag. So, sa mga hindi nakakaalam, hindi po ako doktor. And, Ano siya, parang pasa or something, bruises sa utak, ganon. Mm-mm. So, kaya, nakagalaw naman ako, pero alam mo yun, hindi usual na Yes, mga hindi galaw. pa normal. Hindi pa back to normal yung galaw mo. Yeah. Yeah, Kaya, understandable. sumimasen din sa mga nanonood, yun nga, yung mga, baka kasi nag-aabang sila ng mga travel Oo updates, nga eh. mga ganon. So, naging real adulting na naman. So, actually, meron tayong upcoming, pero nakahang pa siya. Depende sa magiging result ng iyong check-up bukas at Oo. sa'yo mismo, sa katawan mo, di ba? Tsaka natin malalaman kung tutuloy tayo sa travel. Pero ito yung na-feel ko right now na may chance na medyo matagalan ulit tayo mag-travel. Hindi ako tipong nafo-FOMO sa mga nakikita ko sa social media na halos lahat ng, hindi naman lahat, o halos nga, maraming travel creators talagang travel every month pa rin, just like tayo nung 2024 and 2025. Hindi ako nafo-FOMO. For some reason, nakaset yung utak ko na mag-slow down talaga ngayon mag-travel. Nadagdag lang na reason is because nagkaroon ng accident. Pero kung itutuloy natin na medyo maglalay low is okay lang for me. For medyo pahinga din. Kasi syempre, yung monthly travel is pagod na sa katawan, syempre sa bulsa din. Oo. And then, naiipon yung backlogs natin as content creators. Sobrang dami na hindi pa natin nagagamit na clips, di pa natin nabibigay na tips from our past travels na hanggang ngayon, nasa phone pa rin or nasa DJI Action 6 na camera. So, parang okay lang magpahinga for a few months.
Okay lang din sa akin, lalo sa Hmm. nararamdaman Oo ko nga 'no. Tas isa pa dumagdag pa nga yan. Although kapag gumaling ka tas may chance namang mag-travel agad, why not, 'di ba? Mm. Babalik at babalik tayo. Speaking, natandaan ko lang, so hindi ko 'to kinuwento sa'yo. Mm. Ayan, 'di ba pumunta tayo sa mga festival, Mm, ganyan. mm. Lagi kong wish sana mag-succeed tayong parehas, Oo. gano'n. At the back of my mind sabi ko, "Okey lang kahit na ikaw muna, sacrifice muna ako, pero one thing lang, please lang 'wag mong gagawin sa'kin, Ano? ma-injured Ako? ako." Ah, Ayun yung sinasabi ko kay universe, "Please lang 'wag mo akong i-injured kundi made-depress ako." kaso lang Na-injured. oo nga, So na-depress ka ba? Hindi Hindi naman. naman. Kasi nung na-injured ako, ang feeling ko gratitude. Nakalimutan ko nga 'to, eh. Nakalimutan ko yung parang sinabi ko kay universe na, "Wag mo akong i-injured kundi made-depress ako." Nakalimutan ko yun. Kasi Mm. ayoko nung feeling yung naramdaman mo, eh. Hmm, mm, Yung mm. grabe, puyat ka, nag-aalala ka Oo, sa'kin, tapos halos lahat ng kilos mo ikaw, eh, di ako sanay ng gano'n, eh. oo. Mas sanay ako na kumikilos din ako, eh. Yeah, Yun ang ayokong mangyari na hindi ako kumikilos, eh. oo, Pangalawa, hindi ako makapag-basketball. oo. Kaya sabi ko kay universe, "Please lang kahit ano, kahit anong kamalasan ipataw mo sa'kin, 'wag lang ma-injured." Then na-injured. Oo nga, So bakit gratitude pa rin ang feeling? Gratitude kasi buhay pa ako. That's Yun good. yun yung naano ko na putik yan. Kasi na-memory loss ako, eh. Oo. Tapos even that memory loss, natandaan ko pa rin lahat. Hmm, Yun sabi ko, buti lang di kita nakalimutan, di ko oo. nakalimutan lahat. Tapos yung nangyari nun is parang, eh, 'di ba sabi ko sa'yo memory loss ako, tinatandaan ko ano yung mga travels. Parang Natandaan ko lahat. nagre-recite ka sa isip mo Oo, para malaman mo, okey gumagana pa ang utak. ayun. Kumbaga, tsaka sabi ko if mas pangit sa pakiramdam if mas may grabe pang mangyari sa'kin. So parang instead na maano ka, mag-ano tawag dun, Ma-depress, mag-rage or oo. mag-depress, naging ano ka pa, thankful na, "Okey buti ito lang, hindi Oo. mas malala dito." Kasi may mas may grabe pa diyan, Yun nga 'pag Mm. nagka-amnesia pa, Yeah, yun. Ayoko nun, 'di yung ba? parang sa mga K-drama 'no, Oo. yung parang papaalala mo palagi sino ka ta's nakakalimutan na yung mga nangyari ta's may in love na lang ulit, wow, Grabe, K-drama. funny yun. Tapos ano, kalimutan ko tuloy dahil sa K-drama. Parang nagkaroon ako ng notion sa sarili ko, wala akong karapatang ma-depress. Kasi nga, Hmm, yung mga taong sumusuporta sa'kin nandiyan, eh. mm. Kayo, eh. Kumbaga, isipin niyo if ever ngayon iyak-iyak ako, depress ako, doble mararamdaman mo, doble Mm, mararamdaman nila mama, oo, 'di ba? ng mga nagsu-support sa'yo. Pati yung mga ano ko diyan, Yeah, yung mga audience Taranyans. natin, Taranyans na sumusuporta sa kahit anong i-post or kahit anong share Oo. natin, nandiyan sila. Kaya nga natuwa ako, ang dami pa rin nag-ano, eh, nag-comment. Di ko lang sila ma-reply kasi that time namamaga talaga yung buong kamay ko, eh. Dahil sa ano, suwero. Oo, grabe yun. Yeah, Oo. gets. So tama, maganda rin yun na okey, thankful na lang din kasi hindi grabeng-grabe yung nangyari. Pero ayun, it happens, Talagang Mm. ano, aksidente nga, Wala namang Yeah. may gusto nun, walang nagplano nun. Wala namang kahit naman anong ingat mo or paalala ko din na mag-ingat, kung mangyayari, mangyayari siya. Yun nga, eh, iniisip ko nga yun, grabe ano, ang tagal ko 20 years ako nagba-basketball. I've been having countless injuries pero ito yung pinakagrabe. Yeah, At sa time pa na medyo madami tayong gagawin nga, na I'm very thankful sa'yo, arigato gozaimasu, salamat, sheshe, tama ba? Sheshe, Sheshe. sheshe. Galing ko 'no? Buoysi, Kamsahamnida. kamsahamnida, na natuloy yung number one, yung Tag M. Guys, baka di niyo pa alam, Tag M, ano na rin kami, Yeah, meron na tayong management team. yeah, management team. Pangalawa, na-improve natin yung ating Oo, CR. napagawa pa 'no, kahit may injury ka. So, Oo, shoutout sa aking mama at papa na oo, hindi naman nakikinig yun ng Tara Podcast pero nasabi rin naman mm. natin personally na super thankful tayo kasi in-assist nila tayo since simula ma-admit ka Since day one, since since day day zero one. pala. Simula nung na-admit ka sa ospital ta's pabalik-balik sila dun, bumibisita, nagdadala ng food, pati kailangan namin. Tapos hanggang sa pag-discharge mo, tinulungan din Oo. tayo ng parents ko. And hindi lang yun, tinulungan pa ako mag-assist dun nga sa pagpapagawa ng CR Uy, ang na galing mo, yes. Ikaw nagkabit ng cabinet. Pero I mean, yung
Yung plano kasi na yun, yung sa CR. Mm. Last week pa dapat yun. Oo, Kaso nga lang may nangyaring yun accident nga kaya eh. na-stop siya. Pero ayoko kasi siyang parang kalat siya sa ano, Sa bahay. sa bahay hangga't di nagagawa. May isipin mo sa sala nandun yung Mm. bagong sink Mm. tsaka cabinet. Di Wow, parang think. ang gulo, 'di ba? Parang mas nagka-clutter yung utak ko kaya pinush ko na rin na kahit nanghingi na ako ng tulong kila mama na i-assist yung Oo. gagawa Kahit ano eh, para kahit ako matapos eh. na. Gusto ko na siyang i-push. Mm. Kasi ang sarap pala maligo, no? Ng ganun, Nang no? maayos na yung ano, no, exhaust Exhaust, tapos fan. yung lavatory bago, nakikita mo yung sarili mo kahit na Yes. medyo mukha kang sabog sa pakiramdam. Uy, laki ng mirror. Yeah. Para sa akin, alam mo, totoo yun eh. Yung parang pag may clutter, yung bahay or physically, kunyari yung desk mo lang, ang laking tulong, tas pati utak mo cluttered, yung stress and maraming iniisip. Pag inayos mo yun, kahit yung desk mo lang, ang laking tulong niyang ma-declutter, hindi lang yung desk, pati yung utak mo. Yeah, kasi clean freak eh. Hindi ako Joke clean lang. freak ano Joke lang. lang po. Ano yun, parang, basta nakakatulong siya sa akin na may na-organize. Sasabihin ng mga nanonood, may parang robot si Soral, Oo no? nga eh. Guys, sa totoo lang, ayun nga, sabi ko kanina, di ba, wala akong karapatan ma-depress. Wala din akong karapatan tumawa, magalit, kasi nga, bawat emotion, masakit sa ulo ko. Oo, wag munang sobra. Ayun, bawal Kaya sobra. parang pigil lahat ng kilos, pati salita mo. Nanonood, ano ba yan, may nakakatawa tayong pinanood. Yung sa Netflix. Ah, Joke lang. tinulugan ko nga yun kasi nga, putik yan, nakakatawa eh. Kumbaga, baka matawa ko lalo. Hindi, K-drama ba yun? Ano O yun? Spider-Nor. Spider-Nor. Di ba may nakakatawa doon? Yung tawa ko parang pigil na. Ganyan lang. Bawal ka muna mag-OA ng So, tawa. bawal para tayo manood ng nakakatakot at Yes, nakakagulat. baka ma-stress ka lalo. So, yun. Oo. Kasali sa buhay. Yeah. Medyo, alam mo yun, nakapagod, nakaka-sad in a way, pero tama kay, matatabunan siya nung buti na lang. Oo. Matatabunan siya nung parang feeling na dapat ma-appreciate ko na okay kami than isipin ko pa yung nangyari ng paulit-ulit na wala naman na akong magagawa doon. Gets mo? Yes. Parang ganun. Siguro kung meron man nalulungkot dyan or depressed or something, baka magandang lesson din ito na isipin nyo rin na may mga taong nagkikare. Kasi kung wala ako wala ka. Baka ganito lang ako dito, na ganyan lang ako. Yeah. So, appreciate the small things, no? Oo. Doon magsa-start ka maka-appreciate pa ng bigger things eh. Oo. Diba? Yeah, pero syempre, iba pa rin pag may diagnose ka na talaga nun. Yung tipong, di ba as a person na nakaranas dati na parang wala kang pakialam sa mundo, ganon. Pero syempre, ibang usapan yun. Yeah, ibang usapan. Mahirap i-tackle yun. Di ako naniniwala kay senador na nagsabi na iyakin ng mga Gen Z. Hindi ako naniniwala doon. Feeling ko kasi nagkaroon lang tayo ngayon ng research. Kaya na-open lahat. Na sa panahon natin, wala pa yung term na yun eh. Dinadaan natin sa inom, sa alak. Pares lang pala yun. Yung word na Parang pag nalulungkot, depression. depression. Diba? Okay. Parang pag nade-depress ka, parang tatambay ka sa ganito, mambababae, Okay. mag-a-addict, Gets. ganon. Ngayon, dahil mayroon ng data, kaya nalalaman na. Diba? Na mas sila sa feelings nila. As sa mga nanonood nating Gen Z dyan, alam ko marami kayo. Hi guys. Oo, alam nyo ba mas marami yung Gen Z na demographics namin dito sa Spotify kesa sa millennials and above. So, hi Gen Z. Salamat sa pakikinig sa Oo Tara nga eh. Podcast. At sorry, at medyo yung tito nyo ay parang Sabog. sabog. Yung Sabog nga. para akong reporter sa radyo na mabagal. Ay, yung mga nagbabasa ng drama. Ay, ganun ba yan? Pwede. Yung basta yung may acting-acting minsan. Parang gano'n na nga. So, yeah, gusto ko mag-hi sa Gen Z kasi nga mas marami sila sa ating Spotify. Gulat din ako. Oo. Kasi parang last month lang tayo nag-check ng analytics nung medyo, parang may Dumami. nangyayari. Dumadami yung ating listeners sa Spotify. Sa YouTube, meron pa rin naman pero lang siya. Wala siyang, steady lang siya. Steadily, slow and steady, ganyan. Pero sa Spotify kasi nag-up tayo ng isang nung April. Oo, grabe. Kaya doon tayo tumingin ng data at nakita nga natin ang daming Gen Z.
podcast listeners pala ang mga Gen Z, So, Yeah. di ko alam kung sa atin lang, Feeling ko sa in or in general. general, mas marami ang Gen Z Mm. listeners. Hindi ko rin Kaya alam. kaya feeling ko marami din sila matututunan sa atin. At marami din tayo matututunan sa kanila. Yeah, kaya mag-comment kayo, guys. Yes. Yung sinabi mo nun na parang bridge kasi nasa gitna kasi tayo literal ang millennial nasa gitna ng boomer, ng Gen X, yeah. Tsaka boomer, pati ng Gen Z. Mm-mm. So parang kahit papaano guys, we can connect with you all pa rin. Oo. Gets? We can adjust na, okay. Pero hindi namin pipilitin magpaka-Gen Z, Napaka, awkward nun. Baka parang si yun. Si Chicken Little. Si Chicken Little na nagpipilit makiin sa pop culture. Yung parang nagiging cool tito. Tayo tito lang eh. Tito tayo, hindi tayo pa-cool tito. Oo, yun. Parang yung ganun yung mga medyo older sa atin eh. Mga pa-cool Chicken Little. Chicken Little. Tapos magiging awkward yung lalabas sa bibig. Oo, ganun. So, ako ayoko talagang itry na magpaka-Gen Z dahil hindi ako Gen Z. Yeah. But gusto ko maintindihan yung paano ba sila. Kasi wala hindi na rin tayo, may na rin may gap na rin sa culture, paano ba? Tama, sa ugali, culture. ganun, diba? Tama, pero sa culture kasi di natin alam yung music na nila eh. Correct. Actually, honestly, wala akong alam sa Ako rin. pinapakinggan nila. Parang na-stuck tayo sa mga luma nating pinapakinggan. So, diba? anything na hindi mo naiintindihan, it doesn't mean mali. Oo. Maganda is alamin. Weird nga nun no? Yung mga parang nagpipiling tama, nagpipiling Chicken Littles, diba? Napunta sa Chicken Little kasi naman yun yung ngayon yun yung pinapanood namin guys. Kapag mga 3 p.m. na, nanonood na kami ng Netflix na pati yung Blue Ribbon Committee pinapanood natin. Kaya Illegitimate hindi pala, yan. illegitimate daw na Blue Ribbon Committee just yesterday. Pero next week yung totoo, no? Yeah. So yun, ano tayo doon? Updated. Bilang mga mga tito. Tito at tita. Napunta sa pop culture ni Chicken Little. So, ayun lang naman. I think this is very spontaneous lang na usap. Tamo kung saan na napunta. Tsaka parang update lang din natin talaga. Update namin sa inyo kasi may mga nakikinig talaga may follow sa mga nangyayari at nangangamusta pa rin. Kaya thank you so much. So quick update lang about sa amin dito sa bahay. Dito lang muna kami. And tsaka napunta sa Netflix kung ano-ano. And hopefully magkaroon ng travel, kung matuloy man yun, ibabalita din namin sa inyo. At kung hindi man, syempre, mag-insert tayo ng travel episodes. Since Tara Podcast is travel and real adulting podcast. So, lahat ng adulting, nangyari ngayon, pati update sa atin. And syempre, travel, yun yung pinaka dapat nabibigay namin sa inyo. By next week, sureable yan travel tayo. Sige. Medyo siguro, hindi na ganito magsalita. Medyo mas mabilis na. Okay, thank you guys for listening. Thank you so much sa mga well wishes nyo. See you again next week dito sa Tara Podcast. Bye!